Anong ingay yun? May nag-aaway ba? May sumugod na naman sa kapitbahay natin. Sino na naman ang sumugod kay Ate Agnes? Hindi ko kilala at wala akong pakialam. Linggo-linggo na lang merong pumupunta sa bahay niya. Hindi naman na tayo bago dito para magulat. Oo nga, kaya lang ang aga-aga ang ingay. Yun nga lang, parang may speaker. Mabuti na lang, hindi siya nakikipagkaibigan sa'yo. Kinakausap ko naman siya, pero ayokong makipagkaibigan sa kanya. Ayoko ng sakit sa ulo. Totoo naman kasing sakit sa ulo si Ate Agnes. At hindi rin siya yung tipo ng tao na kakaibiganin mo. Mukhang matatagalan pa ang away ng kapitbahay natin. Kanina pa sila nagtatalo eh. Ano kayang pinag-aawayan nila? Ay nako, hayaan na lang natin sila. Bilisan mo nang kumain. Di ba mamamasada ka pa? Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Maaga nga pala ako nagpalista sa pila ngayon. Ang baon mo, baka makalimutan mo. Ay oo nga, ang dami ko nakakalimutan. Tumatanda na talaga. Ang taong matabil hindi nag-iisip bago magbitiw ng salita. Madalas hindi niya namamalayan na nakakasakit na siya ng damdamin ng iba. Na nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan at minsan pa paghihigante. Mapagpalang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sylvia. Nasa 50 na ang edad, may asawa, 3 anak. Tubong Davao Oriental po ako pero kasalukuyang naninirahan dito sa Morong Rizal. Matagal niyo na po akong taga-subaybay. At ngayong magiging bahagi na rin ng inyong channel ang aking kwento kung papalarin na mapili. Ang ibabahagi ko sa inyong karanasan ay nangyari may ilang taon na ring nakakalipas. Gusto ko po itong ikwento hindi para pamarisan, kundi magsilbing babala sa mga taong walang preno ang bibig na nakakasakit na ng ibang tao. Sylvia! Uy, himala na nandito ka lang sa inyo. Wala ka bang service? Bukas pa may magpapalinis sa akin ng kuko. Balita ko, nagtaas ka na rin ng singil. Oo. Tumaas na rin kasi ang mga cutics at iba pang ginagamit ko sa paglilinis. Totoo nga na nagtataasan na nga. Bumibili rin kasi ang anak kong dalaga eh. Bakit yung karibal mo hindi nagtataas? Ganun pa rin ang singil niya. Hindi ko alam sa kanya, siya na lang sana ang tinanong mo. Naku, baka sinadya niya yon para lahat ng suki mo mapunta sa kanya. Hindi naman siguro. Kung sakali man na lumipat sa kanyang mga suki ko, wala namang problema sa akin. Talaga? Oo naman, ganun talaga sa trabaho o negosyo man. May mga kakumpetensya talaga. Sa bagay nga, 2 na lang naman kayo ng asawa mo. Kaya siya naman malakas ang kita sa pamamasada ng tricycle. Nasa na nga pala ang mga anak ninyo? Hindi ko na kasi nakikita eh. Lahat sila may trabaho na. Yung 2, umuupa na magkasama. Yung kuya naman nila na panganay, libre ang pagtira ng kumpanya nila. Ang galing naman. Lahat pala sila may mga trabaho na. Akala ko, mga nag-aaral pa. Bata ka pa siguro nag-asawa, no? 18 lang ako nung nag-asawa ko. Sa tagal nating magkapit-bahay, ngayon lang tayo nakapagkwentuhan ng ganito. Sa totoo lang kasi busy kaming mag-asawa. Ako ba? Hindi mo ba tatanungin? Kung magkukwento ka ba, hindi kasi ako mahilig mag-usisa sa ibang tao. Mukha ka kasing tahimik lang. Kaya siguro wala ka rin kaibigan. Sorry sa nasabi ko ha. Okay lang, totoo naman kasing wala akong mga kaibigan. Mula nang magkapamilya kasi ako, sa kanila ko na ibinuhos ang buong atensyon ko. Hindi ka ba naiinip na walang kausap? Hindi naman. Marami naman akong ginagawa eh. Alam mo, nakakabaliw din kapag lagi lang nakakulong sa loob ng bahay. May kakilala ka ba na nabaliw na dahil lang nasa loob ng bahay? Wala pa naman. Wala pa naman pala. Mahirap kasi yung makikinig lang tayo sa sabi-sabi. Oo nga maiwan na kita. Baka nakakaabala na ako sa'yo.
Ayos lang, patapos na rin ako sa ginagawa ko. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pasimpleng pag-iirap niya sa akin. Nagkibit balikat na lang ako at tinuloy ko na ang pagtatanim sa paso ng mga halamang gamot. Pagdating ni Ate Agnes sa kanila, muntik pa niya mabangga ang asawa palabas naman ng kusina nila. Nagtataka naman ito kaya sinundan siya. Hindi mo ba ako nakita? Muntik mo na ako mabangga. Sa laki mong yan, imposible naman na hindi kita mapansin. Oy, bakit naman mainit yata ang ulo mo? Paano kasi yung kapitbahay natin? Sino ba tinutukoy mo? Marami tayong kapitbahay. Yung pinakamalapit nating kapitbahay. Ang mag-asawang Sylvia at Tupi ba ang tinutukoy mo? Wala nang iba. Alam mo naman noon pa, mainit na ang dugo ko sa kanila lalo na kay Sylvia. Sino ba nakausap mo sa kanila? Si Sylvia! Nakita ko kasi siya sa labas ng bahay nila. Kaya nilapitan ko, syempre nakipagkwentuhan ako sandali. May nasabi bang masama yung babae kaya ka nagagalit? Wala naman, pero pakiramdam ko, lihim niya akong pinagtatawanan. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan eh. Tingin ko naman sa kanila mababait, tahimik na mga tao at walang kaaway. Tahimik na nga sila, pero yung mabait, duda ko. Bakit mo naman nasabi yan? Iba nga kasi ang kutob ko sa Sylvia na yan. Ay alam kong meron siyang itinatago. Ikaw talaga, nananahimik yung tao, pag-iisipan mo ng masama. Sa tagal na kasi nilang nakatira dyan, nagtataka lang ako kung bakit wala man lang silang nagiging kaibigan dito. Pati ba naman yun pinoproblema mo? At saka, ang hindi lang naman sa kanila pala kaibigan, si Sylvia. Pero si Tupi, ilang beses ko na yung nakasama sa inuman. Mabait at marunong namang makisama. Basta, aalamin ko kung anong tinatago ng babaeng yon. Kung may malaman ka nga, ano naman ang plano mong gawin? Ipagkalat sa ibang tao? Problema ko na kung ano ang gagawin ko. Kaya ka napapaaway dahil sa ugali mong yan. Sila naman ang nangaaway sa akin Kita mo nga, pinupuntahan pa nila ako dito sa bahay. Hindi na nila mapigilan ang sarili. Ikaw kasi, yung pagiging matabil mo, ayaw mong bawasan. Sa ganito talaga ako Sa bagay nga, matanda ka na. Kung gusto mong magbago, sana noon ba? Noon pa naman alam kong ayaw na sa akin ni Ate Agnes. Napipilitan lang siya na batiin ako kapag nagkakasalubong kami. Malayo kasi ako sa mga nagiging kaibigan niya na nakikisabay sa paninira sa ibang tao. Kahit mababang pader lang ang pagitan ng bahay namin, bihira ang pagkakataon na nagkakausap kami. Kaya lang siguro niya ako nilapitan kanina dahil gusto niya makita ang reaksyon ko sa sasabihin niya. Sa ilang taon na pamamalagi namin sa lugar na to, wala pa ako naging kaaway. Hanggat maaari kasi iniiwasan kong makisalamuha sa mga taga rito. Pero dahil sa paglapit ni Ate Agnes sa palagay ko, simula na yon para magulo ang tahimik naming pamumuhay na mag-asawa. Talaga? Ano kaya nakain ni Ate Agnes at kinausap ka niya? Hindi ko alam, pero masama ang kutob ko. Hindi kaya gusto lang makipagkaibigan? Kung siya rin lang naman, di bale na. Kung hindi gulo chismis ang dala niya. Paano kung palagi kanyang puntahan dito? Kahit naman pumunta siya dito, lagi naman akong wala. Nagkataon lang nung pumunta siya wala akong lakad. Wala sanang problema kung magiging malapit siya sa'yo. Ang kaso nga, yung ugali niya ang nakakainis. Alam ko na maiksi ang pasensya mo sa katulad niya Kaya nga Tsaka wala naman siyang mapapala sa akin. Kung gaano naman kabait si Kuya Lucio, kabaliktaran naman ang asawa niya. Nakakasama mo ba ang asawa niya? Oo, minsan sa mga inuman. Mukha ngang mabait ang asawa niya. Habaan mo na lang ang pasensya mo. Oo naman, hindi naman ako tutulad sa kanya. Maiba nga pala ako. Kailan ang uwi ng mga anak natin? Sa linggo daw, tinatanong ko nga kung anong ulam ang gusto para mailuto ko. Yung paborito na lang daw nila. Dagdagan mo ang ulam.
Bihira lang kasi ang pagkakataon na sabay-sabay silang uuwi dito sa bahay. O sige, tsaka pababaunan ko na rin sila. Oh, para saan yun? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, mga bata pa sila. Tuwing umaalis ako, humahabol pa sa akin ang mga yon. Ngayon, kailangan pa makiusap para makasama natin sila. Ay ganun talaga. Hintayin mo na magsipag-asawang mga yon. Mas madalang pa natin silang makakasama. Oo nga. Mabuti na lang sinunod ko ang sinabi mo noon na sulitin na natin habang mga bata pa sila. Alam ko kasi na darating ang panahon na magkakaroon na sila ng sariling buhay at hindi natin yun mapipigilan. Nagpapasalamat rin ako na dahil naging mabuti silang mga anak. Hindi rin sila nakakalimot sa atin. Tahimik kapag kami lang ng asawa ko sa bahay. Nagkakaroon lang yun ng sigla kapag nandun ang mga anak namin. Napupuno kasi ng tawanan at walang katapusang kwentuhan. Sinasamantala ko naman pag kumpleto kami na ipagluto sila ng lahat ng pagkain na gusto nila. Alam ko kasi dahil pare-pareho silang busy sa trabaho. Madalas puro kain sa labas na lang ang ginagawa nila na hindi rin naman mabuti. Kinabukasan kinailangan na rin nilang umalis. Isa-isa pa silang yumakap sa akin bago sumakay ng tricycle. Ihahatid kasi sila ng kanilang ama sa terminal. Kahit nakasakay na sila, panay pa rin ang bilin ko. Nang makaalis na ang tricycle, papasok na sana ako sa loob ng bahay nang dumating naman si Ate Agnes. Dumating pala ang mga anak ninyo. Kailan pa? Kahapon lang ng umaga. O tapos umalis na rin ngayon? Ang bilis naman yata ng pagdalaw sa inyo. May mga trabaho kasi sila. Sa bagay nga. Mga anak ko rin eh. Sa labas na lang kami nagkikita-kita. Busy din kasi sila sa trabaho nila. Ah, ganun ba? Ay, nakita mo ba yung dumaan? Yung babaeng nakaduster? Oo, yun ang bago nating kapitbahay. Dugyot tignan ano. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil lang ba nakaduster yung tao? Hindi mo ba napansin? Parang ilang araw nang hindi naliligo ah. Pagdaan nga may naamoy na ako. Yung buhok, hindi man lang yata nakakatikim ng suklay. Sabi mo nga, bagong kapitbahay lang natin. Hindi naman yata tamang husgahan mo agad yung tao nang hindi mo pa naman lubusan na nakikilala. Hindi yun panguhusga. Nagsasabi lang ako ng totoo batay sa nakikita ko. Kung yun ang tingin mo, mas mabuti pa rin na sarilinin mo na lang. Pasensya ka na. Prangka talaga ako magsalita. Kung anong nakikita ko, yon talaga ang sasabihin ko. Hindi ka talaga mapipigilan ah. Ikaw din, baka magkaroon ka na naman ng kaaway. Hindi ka ba napapagod makipagsagutan? Kasi, sayang naman ang bibig ko kung hindi ako magsasabi ng totoo. Diba? Ay, marami pa pala akong gagawin sa loob. Maiwan na kita ha? Sige. Saka nilang tayo magkwentuhan ulit. Hindi na ako sumagot. Tuloy-tuloy na lang akong pumasok sa loob ng bahay. Nakaramdam naman ako ng lungkot dahil kami na naman ni Tupe ang maiiwan sa bahay na yun. Si Ate Agnes naman bumalik na rin sa kanila. Nakasalubong pa niya ang asawa na may nakakalokong ngiti sa labi. Narinig kong usapan yun ni Sylvia. Kaya ka pala nandito? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala namang nakakatawa sa pinag-uusapan namin ah. Alam ko naman, natatawa lang ako dahil sa lahat ng mga nakakausap mo, siya lang ang hindi sumasang-ayon sa'yo. Para namang hindi mo pa kilala ang kapitbahay natin. Kaya nga walang kaibigan, hindi marunong sumakay sa usapan. Tama naman kasi sinabi niya. Hindi mo pa nga kilala ang kapitbahay natin, hinusgahan mo na agad. Isa ka pa. Sinasabi ko lang naman kung anong nakikita ko. Dito nga sa kapitbahay natin ang dami kong napupuna sa kanya. Tantanan mo na nga si Sylvia. Wala namang ginagawang masama sa'yo yung tao Anong wala? Lagi na lang niya akong binabara. Totoo naman ang sinasabi niya. Kung pakikinggan mo lang siya, wala kang magiging kaaway. Sino ba siya para pakinggan ko? Mas matanda ako sa kanya.
Oo nga, matandang walang pinagkatandaan. Anong sabi mo? Ay, wala. Ay, sige, may pupuntahan lang ako. Ay maghahanap ka na naman ng kainuman mo, no? Hindi talaga kita pagbubuksan ng pinto kapag umuwi ka na naman ng laseng. Hindi naman ako mahigpit na asawa kay Tupe. Lalo kapag makikipag-inuman siya sa mga kapwa niya driver. Ang lagi ko lang bilin sa kanya sa tiyan ilalagay ang alak at hindi sa ulo. Bilin ko rin sa kanya na magsabi sa akin para alam ko kung gagabihin siya ng uwi. Responsable naman ang asawa ko. At hindi pa naman naging issue sa amin ang pag-iinom niya. Gaya ng araw na yun. Nag-chat siya na birthday daw ng kaibigan niya na driver at nagyayaya sa kanila para uminom. Pinayagan ko naman siya basta ang sabi ko wag uuwi na malalim na ang gabi. Kahit sabihin pang tahimik naman sa lugar namin, hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala na umuwi siya ng alanganing oras. Masyado na kasing maraming masasamang loob sa panahon ngayon at hindi naligtas ang kahit na sino. Buti, pinapayagan ka ng misis mo na makipag-inuman. Mabait naman si Sylvia. Ayaw lang niyang araw-araw akong umiinom. Masama naman kasi yun sa kalusugan. Uy, tama rin naman ang asawa mo. Ikaw, buti pinapayagan ka ng asawa niyo. Hanggang bunga nga lang naman yun si Agnes. Wala rin naman siyang magawa kapag ginusto kong uminom. Hinay-hinay pa rin kayo. Mahirap naman kasi yung laging umiinom, lalo na sa edad niyo. Matanong ko nga pala, ilang taon na ho ba kayo? Kaka-60 ko lang nung isang buwan. 50 naman ako. Bata ka pa pala. Kayang-kaya mo pa kaming talunin sa inuman. Ikaw pala ang pinakabata sa tropa eh. Sa numero lang bata, pero ang dami ko na rin nararamdaman. Bata pa kasi, batak na sa trabaho. Huwag mo sabihing nirarayuma ka na. Ganun na nga. Mabuti na lang may herbal ako sa bahay na kapag sinusumpong, pinapahid ko lang sa masakit na parte. Halata naman sa inyong mag-asawa na masipag kayo eh. Kahit may mga trabaho na mga anak ninyo, kumakayod pa rin kayo. Kaya pa naman naming magtrabaho. Ayaw naming umasa lang sa bigay ng mga anak namin. Ay sa bagay, mas maganda nga kung may sarili kayong pera. Kami kasi ng asawa ko, yung nasa ibang bansa lang ang sumusuporta sa amin. Yung tatlo, bihira lang kaming maalala. Hindi na rin sila umuwi sa bahay. Ganun talaga ang mga anak. Dumarating ang panahon na kailangan na nilang lumayo sa ating mga magulang dahil may mga sarili na silang buhay. Yan ang malungkot na parte sa pagiging magulang. Ang matapos ang obligasyon natin sa kanila at mawala na sila ng panahon sa atin. Darating din naman ang oras na magiging magulang sila at pagdaraanan din nila ang mga naranasan natin. Bakit ba lungkot ang pinag-uusapan natin? Ganito yata pag nagkakaedad na. Nagiging emosyonal na kahit anong topic. Pero sa totoo lang, masarap kang kausap. Kung pwede nga lang tayo araw-araw uminom eh. Para lang makapagkwentuhan tayo. Magkapit-bahay nga lang tayo eh. Pero bihira naman tayo magkita. Kaya nga eh. Sulitin na lang natin ang gabing ito sa kwentuhan at inuman. Nasa sala lang ako habang nanonood ng TV. Hindi kasi ako makakatulog hanggat hindi pa dumarating si Tupe. Napasulyap ako sa orasan sa dingding. At hindi ko maiwasang magtaka na malapit na mag-alas 11 wala pa rin siya. Hindi naman ako kinakabahan dahil alam kong nasa mabuti siyang kalagayan. Siguro nawili lang sa inuman o kaya ayaw pang pakawalan ng mga kasama. Masarap din kasing kabanding ang asawa ko kaya hindi na ako nagtataka na ayaw pa itong payagang umalis. Makalipas ang ilang sandali sa pangatlong pagsulyap ko sa orasan, narinig ko na ang tricycle nito na parating. Hanggang sa maiparada sa loob ng bakuran namin. Ilang sandali pa kumakatok na siya. Napasarap yata ang inuman ninyo. Pasensya na kung ngayon lang ako nakauwi. Hindi naman ako masyadong uminom eh. Sadyang napasarap lang ang kwentuhan namin ng tropa. Sinabay ko na rin yung kapitbahay natin. Si Kuya Lucio ba ang tinutukoy mo? Oo, siya talaga ang lasing.
Baka naman sa'yo magalit ang asawa dahil sa paglalasing niya. Bakit naman siya magagalit sa akin hindi naman ako ang nagyaya kay Kuya Lucio na uminom kami. Pareho lang kaming inimbita. Para namang hindi mo kilala si Ate Agnes. Nakakaawa naman kasi kung iiwasan ko yung tao nang dahil sa asawa niya. Iniiwas lang kita sa gulo. Alam ko naman na nag-aalala ka lang sa akin. Huwag mo kong intindihin. Kaya ko ang sarili ko. O sige, sabi mo eh. Teka nga, ipagtitimpla muna kita ng kape. Yan ang gusto ko sa iyo Swerte ko talaga sa asawa. Ay naku, nambola ka pa. Naririnig mo ba yon? Ang alin? Parang may nag-aaway. Oo nga, nag-aaway ang kapitbahay natin. Nalintikan na. Nagalit na nga ang asawa ni Kuya Lucio. Wala talagang pinipiling oras ang babaeng yon. Hindi na nahiya sa mga kapitbahay. Nawala tuloy yung antok ko. Eto na ang kape mo. Salamat sa kape. Ang sarap mo talaga magtimpla. Ay tigilan mo na nga ako sa pambobola mo ha. Mula pa noon ganyan ang timpla ng kape ko. Totoo naman na masarap Alam ko naman. Si Kuya Lucio nga, imbis na kape ang isalubong, bunga nga nung asawa niya. Ubusin mo na yung kape mo para matulog na tayo. Hayaan na lang natin ang kapitbahay natin kahit abutin pa sila ng magdamag sa pag-aaway. Nakahiga na kaming mag-asawa, naririnig ko pa rin ang pag-aaway ng dalawa. Paglingon ko, malalim na ang tulog ni Tupe. Ako naman kahit gusto ko na rin matulog, hindi naman ako dalawin ng antok. Kailangan ko pa namang gumising na maaga bukas. Dahil meron akong lilinisan ng kuko. Siguradong masakit ang ulo ko nito bukas. Hinuha ko na lang ang kumot at nagtalukbong ako. Ilang sandali lang nakatulog na rin ako. Kinabukasan napabalikwas ako ng bangon na masinaga ng mukha ko ng sikat ng araw. Inayos ko na lang ang higaan namin tsaka ako dumiretso ng kusina. Naabutan ko na ang asawa ko na nagluluto ng almusal namin. Sabi ko na nga tatanghaliin ako ng gising. Alam ko puyat ka kaya hindi na kita ginising. Ako na lang ang nagluto ng almusal natin. Hindi ka ba mamamasada ngayon? Hindi na muna. Ikaw na munang bahala dito sa bahay ha? May lilinisan kasi ako ng kukumamaya. Sa bahay ng mga suki ko ako pupunta. Mabuti naman kahit nagtaas ka. Sa'yo pa rin sila nagpapaservice. Oo nga, tsaka may tiwala na sila sa akin. Yung karibal ko kasi, marami akong naririnig na hindi maganda. Maliban sa nasusugatan niyang mga nagpapalinis sa kanya, hindi pa daw ganun kaayos ang linis. Baka nga bumalik na sa akin ang mga dati kong suki. Sila kasi mahilig sa mura. Ganun talaga, gusto rin makatipid ng mga tao. Yun nga lang, lalo pa silang napagastos. Yung isa kasing suki ko, na magadaw talagang daliri sa paa. Napainom daw siya ng antibiotic. Leksyon na yan sa kanila. Siguro naman magtatanda na sila. Sigurado yan. Kumain na muna tayo. Ano yun? Ay nako, hindi pa rin pala tapos yung pag-aaway ng kapitbahay natin. Baka kapag nakita ang tricycle mo sa labas, puntahan ka ni Ate Agnes. Hindi naman ako lalabas ng bahay. Meron din kasi akong kukumpunihin dito sa kusina. Tahimik nga itong loob ng bahay natin. Maingay naman ang kapitbahay. Sigurado naman na hindi lang tayo ang nagrereklamo sa kanila. Sadya lang mababait ang mga taga rito, kaya hinahayaan na lang sila. Oo nga, ilang taon na rin naman tayong nandito. Dapat siguro masanay na rin tayo. Titigil rin ang mga yan. Sige na, kumain ka pa. Kailangan marami kang kainin bago umalis. Si Tupe na lang din na nagligpit ng pinagkainan namin dahil naligo na ako. Ayoko sana magpahatid sa kanya, siya lang ang mapilit. Malayo daw ang bahay ng suki ko. At baka bago pa ako makapagsimula sa lilinisan ko, pagod na ako. Nagpapasalamat na rin ako dahil medyo hilo pa nga ako dahil sa kakulangan sa tulog. Umalis na rin naman si Tupe pagkahatid niya sa akin. Pagdating nga niya, nagkataon namang nasa labas ang kapitbahay namin. Nakapamasada ka na ba agad?
Hindi ako pumasada ngayon. Hinatid ko lang si Sylvia. Ah, ganun ba? Ay siya nga pala, salamat sa iyo at sinabay mo na ako kagabi. Wala ho yun. Iisa lang naman ang uuwian natin eh. Pasensya ka na nga rin pala. Alam kong naabala namin ang pamamahingan yung mag-asawa kagabi. Ano yung naririnig kong humihingi ka ng pasensya sa kanya? Di ba nga, nagbubunga nga ka kagabi, hindi mo man lang naiisip na nakakaabala ka sa mga kapitbahay natin. Nahihiya ka sa kanila, pero sa akin, napuyat sa paghihintay sa'yo, hindi ka man lang nahiya. O hindi ko naman sinabing hintayin mo ako ah. Paano ka makakapasok, Aber? Lagi ko naman dala ang susi ng bahay kapag umaalis ako. Maiiwan ko na kayo. May gagawin lang ako sa loob ng bahay. Teka lang, Tupe. Sa susunod ha, huwag mo namang hayaang malasing itong asawa ko. Sana naman nagmamalasakit ka sa kanya bilang kapitbahay. Ano ka ba, Agnes? Nakakahiya doon sa tao. Ano bang akala mo sa akin, bata? Oy, sige na Tupe, iwan mo na kami. Salamat ulit sa'yo, ha? Sige ho. Bakit ba pinipigilan mo ko, ha? Pagsasabihan ko lang naman siya. Wala kang karapatang gawin yan sa tao. Kung titignan mo kasi ang taong yon, akala mo ang tino. Yun pala, masamang impluensya din. Matakaw din pala sa alak. Tumahimik ka nga dyan. Baka marinig ka nakakahiya. Kanina mo pa binabanggit yan ah. Bakit ba kailangan mong mahiya sa kanya? Palibasa kasi hindi ka marunong mahiya kaya hindi mo ko naiintindihan. Ako pa talagang pinagpipilitan mo na hindi marunong mahiya. Ay nako, lalo tuloy sumasakit ang ulo ko. Pakakulang pa sa'yo ang nainom mong alak kagabi. Kung pwede nga lang araw-araw akong maglaseng para hindi kita nakikita lagi. Sige, gawin mo. Akala mo naman aalagaan kita kapag nagkasakit ka, ha? Ay, hindi naman ako magpapaalaga sa'yo. Baka matuluyan pa ako. Oh, saan ka na naman pupunta? Magpapalamig lang ako. Hindi naman ako makapagpahinga sa bahay natin dahil sa ingay mo. Sa halip na 2 lang ang lilinisan ko ng kuko ng araw na yon, naging 4 sila. Sa pangalawa kasing suki ko, dumating sa bahay niya ang 2 kumari niya. At nagpalinis na rin sa akin. Kaya naman hapon na ako nakauwi sa bahay. Alam naman yun ni Tupe dahil nagchat ako sa kanya nung tanghali. Pagdating ko sa amin, hindi pa ako nakakapasok, dumating naman si Ate Agnes. Ngumiti pa siya sa akin, ako naman formal lang na nakatingin sa kanya. Hapon ka na yata nakauwi. Pinuntahan ko kasi ang mga suki ko. Meron pa palang nagpapalinis sa'yo, no? Akala ko wala na. May kailangan ka ba sa akin? Oo nga pala. Kaya ako lumapit sa'yo para sana makiusap. Tungkol saan? Pagsabihan mo naman ang asawa mo na huwag impluwensyahan ng asawa ko sa pag-inom ng alak. Mabuti sana kung mag-aambag kayo kapag nagkasakit siya. Ilang taon na ba ang asawa mo para hindi pa alam ang limitasyon niya sa pag-inom ng alak? Asawa ko kasi pinapayagan ko dahil responsable siya. Baka naman naghahanap ka lang ng masisisi. Hindi mo kailangang mainis. Sinasabi ko lang naman. Yang itsura mo para maghahamon na ng away. Pagod kasi ako tapos sasalubungin mo ko ng walang kakwenta-kwenta mong reklamo. Ano walang kwenta? Baka ikaw ang walang kwenta. Kung wala ka nang sasabihin, papapasok na ako sa loob. Huwag ka naman sanang bastos. Kinakausap pa kita eh. Pinatutunayan mo tuloy na meron kang itinatagong ugali. Meron talaga. At sinisiguro ko sa'yo na hindi mo gugustuhin na makita yon. Gusto ko nga makita eh, para malaman din ng ibang tao na ang inaakala nilang tahimik at hindi nakikisalamuha ay meron palang itinatago. Huwag mo sanang ubusin ang pasensya ko. Hindi ko na hinintay na sumagot si Ate Agnes. Pumasok na ako sa bahay at naupo sa sofa. Sumandal pa ako at saka ipinikit ang mga mata. Noon ko kasi naramdaman ng matinding antok. Lumabas naman si Tupe galing sa kusina namin. Nandiyan ka na pala. Gusto mo ba ng kape? Hindi na. Pinameryenda naman kasi ako ng suki ko bago ako pinauwi. Mukhang pagod na pagod ka. Inaantok lang ako. Magpahinga ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag maghahapunan na tayo. Hindi na.
Mamaya na lang para dire-diretsong tulog ko. Alam mo ba na kanina pagkahatid ko sa iyo kinausap ako ng kapitbahay natin. Nilapitan din ako ni Ate Agnes pagdating ko para pagsabihan. Sa palagay ko, naghahanap lang siya ng dahilan para may masabi lang siya na hindi maganda sa atin. Ang asawa niya dapat ang pagsabihan niya at hindi tayo. Hayaan na lang natin siya. Magsasawa din yun. Sa tingin ko hindi. Ito ang simula ng panggugulo niya sa pananahimik natin. Ako na ang nakikiusap sa iyo. Huwag mo nang patulan, alang-alang man lang sa mga anak natin. Wala naman ang mga anak natin dito eh. Oo nga, kaya lang Sa tagal na natin siyang naging kapitbahay, nakita mo naman ang pagtitimpi ko para hindi siya patulan. ayoko lang kasi ng gulo. Ganon din naman ako eh. Pero may mga tao talaga na inuubos ang pasensya ko. Umiling na lang si Tupe bago bumalik sa ginagawa niya. Ako naman naiwan habang nag-iisip. Sino ba naman ang may gustong may kaaway? Pero kung pipilitin ako ni Ate Agnes, hindi ko naman siya uurungan kahit mas matanda pa siya. Nang mga sumunod na araw, taliwas sa inaasahan ko, walang Ate Agnes na nanggugulo sa amin. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Naging abala na rin ako ng mga sumunod na araw, ganun din si Tupe. Hanggang sa makalimutan ko na rin ang tungkol sa kapitbahay naming yun. Anong ginagawa mo rito sa labas? Naiinitan kasi ako kaya ako nandito. Oo, ang init nga sa loob. Bakit nga kaya ang agang nawalan ng kuryente? Wala ngang nakakaalam, nagtanong na ako. Ay, kung kailan mainit ang panahon, sumabay pa talaga. Alam mo na ba na umuwi na yung anak ni Clement? Hindi pa. Hindi naman kasi ako naglalabas ng bahay nitong mga nagdaang araw. Magbabakasyon lang daw ba dito sa atin? Ay, naku, nung nakita ko nga parang hindi galing abroad. Baka yun lang ang palabas ng pamilya niya. Hinusgahan mo na naman yung tao. Ano ba dapat itsura ng taong galing sa abroad? Dapat makinis ang kutis. Tapos maraming dalang pasalubong. Ang bitbit isang maliit ang maliit lang daw. Wait, 2 taon lang naman nasa abroad yung tao eh. Baka naubos ang pera sa pagbabayad ng utang. Di ba yun naman ang dahilan kung bakit napilitan siyang umalis? Basta, duda talaga ako sa babaeng yun. Kahit naman magduda ka sa kanila, ano naman ang pakialam nila? Dapat hindi nila niloloko mga taga rito, ano? Sabihin na lang nila na nagtatrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Hindi yung sasabihin galing abroad hindi naman. Buhay naman nila yun eh. Huwag mo nang pakialaman. Hindi yun pakikialam. Kundi sinasabi ko lang ang sa palagay kong nangyari. Kahit ba tama yung hinala mo, wala nga tayong pakialam sa kanila. Alam ko naman yon. Ikinukwento ko lang sa'yo. Sa akin pa talaga. Hindi naman ako mahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Pasalamat ka nga at pinagtsatsagaan pa kitang kausapin kahit wala ka namang silbi sa buhay ko. Porke ba wala na akong trabaho? Yan natingin mo sa akin? Totoo naman kasi. Nakalimutan mo na yata na buong buhay ko nagtrabaho ko para sa inyo ng mga anak natin. Napagtapos ko naman sila at may bahay tayong nasisilungan. Hindi pa ba sapat yun? Aba, obligasyon mo yun at hindi mo kailangang isumbat sa akin. Hindi ko yun sinusumbat kundi pinapaalala ko lang sa'yo. Kung kaya ko pang magtrabaho bakit hindi ako maghahanap? Kaya lang nandito tayo sa Pilipinas. Alam mong mahirap maghanap ng trabaho, lalo na sa edad ko. Ang sabihin mo, kulang ka lang sa diskarte. Ikaw nga dyan Mula na magsama tayo, hindi na nagtrabaho Dapat lang na hindi ako magtrabaho, ano? Dahil akong nag-aalaga sa mga anak natin. Ay naku, tama na nga ito. Hindi ka naman nagpapatalo Tama naman kasi ang lagi sinasabi ko. Dahil lagi akong nasa labas ng bahay, hindi ko maiwasang makasagap ng tsismis lalo na tungkol kay Ate Agnes. Puro tango lang naman ang sinasagot ko at hindi gano'n nagbibigay ng opinyon. Lahat naman kasi ng sinasabi nila sa babae, totoo naman. At hindi ko na kailangan segundahan pa. Pag uwi ko ng hapon, naabutan ko pang nasa labas ng bahay si Ate Agnes.
Hindi ko nilang sana siya papansinin dahil hanggang ngayon naiinis pa rin ako. Pero bigla siyang lumapit sa akin. Sylvia, sandali lang. Alam ko na pagod ka sa maghapon na trabaho pero gusto ko lang makausap ka. Tungkol saan? Pagpasensyahan mo na sana ako sa mga nasabi ko sa'yo noon, ha? Dala lang yun ang pag-aalala sa asawa ko. Sana sa susunod, bago ka magbitiw ng mga salita, pag-isipan mo muna. Hindi rin kasi magandang pakinggan. Inaamin ko naman na nagkamali ako, kaya sana mapatawad mo na ako. Wala na naman sa akin yun eh. Hindi maganda sa mga magkakapit-bahay na hindi nagkakaunawaan. Sinabi mo pa. Kaya nga ako na ang lumapit para matapos na ang alitan natin. Maliit na bagay lang naman yun. Oo nga. Wala pa yata ang asawa mo, no? Kapag kasi ganitong panahon, masipag yun mamasada. Kapag maulan, hindi ko na masyadong pinapayagan na maghanap buhay dahil sinusumpong ng rayuma niya. Ang bata pa niya, may rayuma na, ha? Kami kasi ng asawa ko wala pang iniindang sakit. Mabuti pa pala kayo. Maingat din kasi kami sa mga kinakain. Hindi kasi kami mahilig sa pagkain sa labas. Yun ang dahilan kung bakit na-stroke ang isa nating kapitbahay. Sa pagkakaalam ko, may sakit na si Mang Del ayon sa asawa niya at matagal na ring maingat sa pagkain. May, maniwala ka sa asawa niya. Lagi ko silang nakikitang umaalis na mag-anak. Saan pa mapupunta ang mga yun? Kundi kakain sa mga mamahaling restaurant. Palibasa kasi, marami pang pera. Mukhang marami kang alam sa kanila. Ay oo naman! Nakikita ko naman kasi ang mga ginagawa nila. Yan ang mga napapala ng mga walang ingat sa katawan. Kung wala kang sakit na iniinda sa katawan mo, magpasalamat ka. At yung mga nakakaranas ng sakit, ipagdasal mo na lang para gumaling sila. Bakit ko naman yun gagawin? Sila naman ang may kasalanan kung bakit sila nagkakasakit. Nandun na nga tayo, pero hindi mo na kailangan ipagdiinan na kasalanan nila yon. Pasensya ka na Sylvia pero hindi kasi ako naaawa sa mga ganoong tao. Paano kung dumating sa punto na ikaw naman ang malagay sa alanganing sitwasyon? Anong mararamdaman mo kung wala ni isa ang nakikisimpat siya sa'yo? Hindi mangyayari sa akin yun ano. Malakas pa ako sa kalabaw. Hindi lang naman yun ang pwedeng mangyari sa'yo. Tsaka ko naiisipin kapag nasa ganun na akong kalagayan. O sige, ikaw na ang bahala. Maiwan na kita. Dumating na ang mga amiga ko. May lakad kasi kami Kakilala ko rin ng 3 babae na bagong dating na halos kaidaran lang ni Ate Agnes. Katunayan ng isa sa kanila, dati ko na rin naging suki. Nang maglaon, sa salon na lang nagpapalinis ng mga kuko. Hindi ko maiwasan na mapailing na lang dahil tanda ko noon marami din siyang sinasabi na hindi maganda laban sa kapitbahay ko. Pero ngayon magkakasama sila sa mga lakad. Minsan hindi mo na talaga malaman kung sino ang tunay na kaibigan. Sila na nga lang ang magkakasama. Sila pa rin ang nagsisiraan. Kaya nga sigurado sa ilang oras na magkakasama sila, buong barangay na ang nasiraan nila. Babalik din sa kanila ang ginagawa nila. Ano nga palang ginagawa mo? Ibibigay ko mga herbal na to sa nanay ni Egay. Anong nangyari sa nanay niya? Nakausap ko kanina si Egay. Kaya pala ilang araw nang hindi nakakapag-deliver ng tubig dahil may sakit ang ina. Nilalagnat daw at hirap makaihi. Kawawa naman pala ang mag-inang yun. Napakabait pa naman at masipag na bata si Egay. Kapag nga gumaling na yung si Letty, tatanungin ko sila kung gustong pumasok sa kumpanyang pinapasukan ng anak natin si Egay. Diba mas hiring sa kanila ngayon? Baka matulungan din siya ng panganay natin. Oo nga. Para hindi naman pagde-deliver lang ng tubig ang trabaho. Magkano lang naman ang sahod Kaya nga, tapos ang sungit pa ng amo ni Egay. Gusto ko ang batang yon. Kahit saan ako makita, lagi nagmamano. Masipag na, napakabait pa. Kaya nga gusto ko silang tulungan para hindi na rin sila minamaliit ng mga taga rito na akala mo mga kung sinong nasa taas. Pareho lang naman natin na nakatapak sa lupa. Ganon talaga ang mga tao. Nakakalimot na sa pakikipagkapwa-tao. Mas pinapahalagahan na lang ang estado ng buhay at materyal. Oh, may iniinda ka rin ba? Napapangiwi ka kasi Ano pa ba ang iindahin ko?
kundi itong rayuma ko. O siya sige, bago ako umalis, papahiran ko muna ng langis. Kaya pala ang aga mong umuwi ngayon. Mabuti na lang nandiyan ka lagi. Mabuti ka mo, naman akong kaalaman sa herbal ng lola ko. Malaking tulong ito sa atin at sa iba pa nating kakilala. Kita mo mga anak natin, hindi umiinom ng mga gamot. Mas gusto nila itong herbal ko. Oo nga eh, hiyang din naman sa kanila. Nung nakaraan nga na umuwi sila, humingi na naman ang anak natin ng isang boteng langis. Alam mo naman si Laika, laging nasakit ang binti sa tagal ng pagkakatayo sa trabaho. Nag-chat na ba sa'yo kung kailan sila ulit dadalaw? Ang gusto ni Zion, tayo ang dumalaw sa kanya. Pwede bang magpapasok sa tinutuluyan niya? Hindi ba bawal yon? Hindi naman daw basta kapamilya niya. Ilang beses na palang nakakapunta sina Laika at Ashley sa tinitirhan niya. Ako naman susunod lang sa'yo. Pwede naman akong hindi mamasada. Titingnan ko kung walang magpapalinis sa akin. Sayang din kasi. Napansin ko nga na lumakas na ulit ang trabaho mo. Oo, dahil wala na ulit akong karibal. Nakita ko nga siya nagtitinda ng banana Q. Minsan nga bumili ako sa kanya. Masipag din pala ang babaeng yon. Ang importante naman daw sa kanya, hindi siya nawawala ng kita sa araw-araw. Oh, okay na ba ang pakiramdam mo? Oo, ayos na. Sige na, umalis ka na para hindi ka gabihin. Sa isang maliit na bahay lang nakatira ang mag-ina. Sa pagkakaalam ko, matagal nang iniwan ng asawa. Nang dumating ako, wala ang binata, bumili raw ng gamot, sabi ni Letty. Pagpasok pa lang, kakaiba na ang naramdaman ko. Napasulyap ako sa altar na wala naman santo. Kahit maliit ang loob, malinis naman ang buong bahay. Nang sulyapan ko si Letty, parang nahihiya pa siya sa akin. Nalaman ko kasi kay Egay na may sakit ka nga daw. Kaya naisipan ko na dalhan ka ng herbal. Baka ito mahiyang sayo. Salamat sa iyo, Sylvia ha. Tama nga ang sabi ng anak ko. Mabait ka nga raw. Kayong mag-asawa. Mabait naman kasi ang anak mo at masipag pa. Siya nga pala, baka gusto mong mag-apply ni Egay sa pinapasukan ng panganay ko. Itatanong ko sa kanya pagdating niya mamaya. Matutulungan kasi siya ng anak ko. Sayang naman kasi kung pagdi-deliver lang ng tubig ang trabaho niya. Naaawa din kasi ako na hindi maganda ang trato sa kanya ng amo niya. Maliit na nga ang sahod, hindi pa makatao sa kanya. Nakarating na nga yan sa akin Ang anak ko kasi hindi nagsusumbong. Tinitiis lang niya ang ginagawa sa kanya. Yan lang naman ang sadya ko sa inyo. Sylvia, marunong ka bang manggamot? Naghihilot din ako, pero bihira naman sa mga taga rito ang naniniwala pa sa hilot. Mas gusto nila na sa doktor na pumunta. Ang paggawa ng herbal ay natutunan ko lang sa lola ko. Ganun ba? Salamat dito ha. Mamaya iinumin ko to. Hindi na kita aabalahin pa. Kapag kailangan nyo ng tulong, huwag kang mag-aatubiling lumapit sa amin. Pakisabi na lang kay Egay na dumaan ako, ha? May napansin kaya siyang kakaiba? Sa bagay, hindi naman siya ang tipong magkukwento sa ibang tao. Habang pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Hindi ako pwedeng magkamali. May alam si Letty sa karunungang itim. Ang altar sa sulok ginagamit niya para sa pagre-ritual. Amoy na amoy ko rin ang kandila at amoy usok sa buong bahay. Ibig sabihin, nagsasagawa siya ng orasyon. Sa tagal na namin dun nakatira, wala pa naman kaming nababalitaan na may nagkasakit ng malubha o di kaya namatay sa kulam. Pagdating ko sa bahay, iniisip ko pa rin ang bagay na yon. Hindi ko alam, pinagmamasdan na pala ako ng asawa ko. Bakit ba mula kaninang pagdating mo tulala ka na? May nangyari ba sa bahay ni Letty? Hindi ako pwedeng magkamali, Tupi. Mangkukulam si Letty. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo, may kakaiba na agad akong naramdaman pagpasok ko pa lang sa bahay niya. Lalo akong kinutuban na tama ang hinala ko nang makita kong altar sa sulok ng bahay. Sa palagay mo, alam kaya ni Egay yon? Wala siyang alam sa tunay na pagkatao ng nanay niya. Hindi ko rin siya inabutan sa kanila.
Baka naman kahit may alam siya sa karunungang itim, hindi naman niya yun ginagamit para makapanakit ng tao. Sana nga, dahil bawat paggamit ng itim na karunungan, may kapalit. Bigla tuloy akong kinilabutan. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Hindi mo kailangang matakot. May mga mangkukulam na may mabuting puso. Napipilitan lang silang gamitin ang kaalaman nila dahil nadadala sila ng galit pero kagaya rin natin sila. Hindi mo ako masisisi. Sadyang napakadelikado ng kulam. Ang sino man ang makatanggap ng sumpa mula rito, posibleng mamatay. Makalipas ang 1 linggo na balitaan na lang namin na namatay na si Ramil na may-ari ng tubigan na amo ni Egay. Wala naman daw itong sakit ayon sa asawa. Masaya pa nga daw silang mag-anak sa pagpaplano ng pagbabakasyon nila sa 1 linggo. Natagpuan na lang daw itong wala ng buhay at puno ng langgam ang buong katawan. Hindi malaman kung matagal na ba itong patay dahil nilalanggam na nga. Hindi maalis sa isip ko na baka may kinalaman si Letty sa nangyari. Maliban sa kakaibang pagkamatay nito, wala naman kaming narinig na pinag-uusapan na baka nakulam ang lalaki. Ay, nakakabigla talaga ang nangyari kay Ramil. Hindi ko tuloy maiwasan na kabahan. Palagay ko, matagal na talaga may sakit yun. Sinabi lang ng asawa na malusog ito at masigla. Parang ka naman matapos na ang pagtatanong sa kanya. Kung may sakit siya, bakit wala man lang tayong nababalitaan na nagpapatingin siya sa doktor? Baka nga itinatago lang. Alam mo naman ang mga peperang tao. Ayaw nilang kinakaawaan sila. Masyado rin kasi siyang malupit sa mga tauhan niya. Kaya naging malupit din sa kanyang kamatayan. Kaya ikaw magbago ka na. Baka mas matindi pa mangyari sa iyo. Bakit naman sa akin napunta ang usapan, ha? Ay, naalala lang kita. Para sabihin ko sa'yo, magiging tahimik ang magiging kamatayan ko, hindi katulad mo. Siguradong pahihirapan muna. Mabait naman ako, kaya malabo yung sinasabi mo. Sus, nagbuhat ka na naman ng sarili mong bangko. Totoo naman May nabalitaan ka ba na may nagagalit sa akin dito sa lugar natin? Wala nga, pero ako naman ang lagi mong ginagalit. Lagi mo kasi akong hinahanapan ng butas para may dahilan ka na magalit sa akin. Ang tabil mo kasi. Walang preno yung bibig mo. Nakilala mo na akong ganito. Ngayon ka pa nagrereklamo. Kung pwede nga lang ibalik ang nakaraan, ginawa ko na. Ngayon ka pa talaga nagdrama kung kailang matanda na tayo. Minsan kasi nakakasawa ka ng kasama sa buhay. Tanda mo tong sasabihin ko Kahit matatanda na tayo, kapag ako napuno sa'yo, iiwan kita. Gawin mo! Ay, di naman ako natatakot na iwan mo. Sino kaya sa atin na magiging katawa-tawa sa mga taga rito? Ay, makaalis na nga. Huwag mo na akong hintayin dahil iinom ako. Bahala ka sa buhay mo. Sana matuluyan ka na dahil sa pag-iinom mo. Kesa naman na maging pabigat ka sa akin. 1 gabi lang akong pumunta sa burol ni Ramil. Bilang pagbibigay ng respeto sa mga naulila niya. Paalis na ako noon nang dumating naman si Ate Agnes kasama ng mga amiga niya. Tinanguan ko lang siya bago ako tumuloy. Pagdating sa bahay, nadatnan ko ang asawa ko at ang kapitbahay naming si Kuya Lucio. Nasa likod sila ng bahay at umiinom. Ay, pasensya ka na Silvia kung dito namin naisipang mag-inom. Huwag ka sana magagalit kay Tupe. Naku, ayos lang naman po sa akin. Mabuti nga dito lang kayo sa bahay umiinom, hindi sa malayo. Ang bait mo naman at maunawain pa. Maiwan ko na ho kayo. Ay, mabuti pa ang asawa mo. Hindi yata marunong magalit. Matindi rin yun magalit, lalo na kapag nag-aaway kami. Ay, mas mabuti pa rin naman ang asawa mo kaysa kay Agnes. Nagsasawa na ako sa ugali Hindi naman siguro kayo magtatagal kung wala man lang magandang katangian ng asawa nyo. Wala naman talaga. Sa'yo ko lang to sasabihin na. Kaya ayaw nang umuwi ng mga anak namin sa bahay dahil sa nanay nila. Talaga ho? Ay, oo. Sa akin lang kasi nagkukwento ang mga anak ko Para makasama sila, ako na lang ang dumadalaw sa kanila na hindi alam ni Agnes.
Hindi ko alam na ganoon pala kalalim ang problema niyo sa asawa niyo. Matagal ko nang tinatago to sa dibdib ko. Nagpapasalamat nga ako dahil naging kaibigan kita. Masasabi ko na ang nasa loob ko. Hindi naman kasi ako nagsasabi sa ibang tao Baka kumalat pa sa lugar natin at makarating kay Agnes. Makakaasa kayo na wala akong pagsasabihan. Alam ko naman yon. Natutuwa nga ako sa inyo mag-asawa Wala kayong nagiging issue sa lugar natin. Hindi katulad ng asawa ko. Nasusugod pa sa bahay dahil sa pagiging matabil. Hindi ko man yan naranasan. Alam ko na mahirap kasama sa isang bahay ang may ganyang ugali. Sana magbago na ang misis nyo. Hindi na siya magbabago pa. Hanggang sa mamatay siya, yun na ang ugali niya. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Malay nyo, isa sa mga araw na to may himalang mangyari. Sana nga magkatotoo ang sinabi mo. Ay, inom ba tayo? Matanong ko nga pala kayo. Anong masasabi nyo sa pagkamatay ni Ramil? Hanggang ngayon kasi, hindi pa malinaw kung ano ang naging sakit niya. Iba ang kutob ko sa nangyari sa kanya Baka pinarusahan siya. Posible rin. Hindi rin kasi makatao ang trato niya sa ibang tao Kaya nga wag na tayong magtaka pa. Lahat ng pinag-uusapan ng dalawa dinig na dinig ko habang nasa kusina ako. Hindi nagtagal natapos na rin ang inuman nila. Hinatid pa ng asawa ko sa bahay nila si Kuya Lucio. Pagbalik nito tsaka lang kami naghapunan. Sa tingin ko si Letty ang kumulam kay Ramil. Iginanti niya ang pang-aapi sa anak niya. Yun din ang nasa isip ko mula nang mabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Yun ang hinala ni Kuya Lucio, pero wala siyang ideya kung sinong may kagagawan. Kahit masama si Ramil, hindi dapat yun ginawa ni Letty. Mali man pero bilang ina, gagawin niyang lahat para sa anak. Sana naman wala nang sunod na maging biktima. Nakakabahala man mas pinili pa rin namin ni Tupe na manahimik. Hindi ko rin kinausap si Letty sa bagay na yun. Wala namang kasi ako sa posisyon para tanungin siya. Nang sumunod na mga araw wala kami sa bahay. Dinalaw namin ang panganay naming anak sa tinutuluyan nito. Sumunod din doon ang dalawa ko pang anak para makasama ang kuya nila. Sa ganung pagkakataon sinasamantala na rin naming makasama ang mga bata. Baka kasi isang araw isa sa kanila ang magsasabi na mag-aasawa na. Mabuti na rin yon habang may pagkakataon nakakapag-banding pa kami. Pag-uwi namin ng bahay, hindi pa nga kami nakakapagpahinga nang marinig namin ang pagtawag ng kapitbahay namin. May kakaiba sa boses niya. Para bang excited siyang may ibalita sa amin. Saan kayo nagpunta? Ilang araw kasi kayong wala dito sa bahay ninyo. Dinalaw kasi namin ang mga anak namin sa tinutuluyan nila. Ganun ba? Ano nga palang sadya mo? Baka magtaka kayo kung bakit wala nang nagde-deliver ng tubig sa inyo. Tuluyan na bang isinara ng asawa ni Ramil ang tubigan nila? Akala ko ba mga magulang niya ang magtutuloy? Hindi naman magsasara. Kaya lang nga, hindi na si Egay ang magde-deliver. Baka maghahanap pa sila ng kapalit niya. Ano nangyari kay Egay? Yun, pinatanggal ko siya sa trabaho. Bakit naman? Dahil malikot ang kamay niya. Hindi ko maintindihan. Paano naging malikot ang kamay niya? Nung isang araw kasi nagpa-deliver ako ng tubig sa kanya at gaya ng dati, pinadiretso ko na sa kusina. Siya lang naman ang pumasok. Nawala na yung pera ko sa ibabaw ng ref. Sigurado ka ba na siyang kumuha? Sino pa ba? Siya lang naman ang gagawa nun. Wala bang ibang tao sa bahay ninyo nung mawala ang perang sinasabi mo? Nandun ang mga pamangkin ko at kapatid pero imposibleng sila ang kumuha nun. Kung hindi mo naman pala naaktuhan na siyang kumuha, hindi mo dapat pinagbintangan yung tao. Sigurado ako na siya ang kumuha nun at wala nang iba. Alam naman nating mahirap lang sila mag-ina. Kaya niyang gawin yun. Hindi lahat ng hikahos sa buhay malikot ang kamay. Ang bilis mo namang husgahan yung tao. Sigurado na ipinagkalat mo pa sa mga taga rito. Aba, dapat lang. Para wala na tumanggap sa taong yun sa trabaho. Hindi mo man lang inisip na si Egay ang nagtatrabaho.
para mabuhay silang mag-ina. Huwag mong sabihin naaawa ka sa taong yun. Paano kung sa'yo nangyari na nawala ng pera? Kung wala namang ebidensya, hindi ako basta-basta mambibintang. Hindi na kailangan ng ebidensya. Sa itsura pa lang, alam na malikot ang kamay niya. Pinagbintangan mo na nga siya, sinira mo pa ang pangalan niya. Sana wag mo tong pagsisihan. Sana pala hindi na ako nagpunta dito para balaan kayo sa magnanakaw na yun. Baka mamaya kasi kayo naman na mabiktima niya. Hindi na kailangan pang balaan mo kami. Sige, hindi ko akalaing ako pa pala ang magiging masama. Pagkaalis ni Ate Agnes, nagpaalam ako sa asawa ko na pupunta lang sa bahay ni Egay. Hindi naman na siya nagtanong. Malapit lang naman ang bahay ng mag-ina sa amin kaya ilang minuto lang nandun na ako. Pero pagdating ko sa kanila, saradong-sarado ang buong bahay. Sabi ng kapitbahay nila, umalis daw ang mga to nung umaga. Nanlulumo na umuwi na lang ako sa amin. May maganda pa naman akong balita sa kanila. Tutulungan daw kasi ng anak ko si Egay para makapasok sa trabaho at hindi na kailangan pumila sa pag-a-apply. Saan ka rin nagpunta, ha? Sa bahay ng kapatid mo. Ano ginawa mo sa kanila? Pinaamin ko mga pamangkin mo kung sila ang kumuha ng pera mo sa ibabaw ng rep. Di ba sinabi ko naman sa'yo na si Egay ang kumuha at wala ng iba? Nakakahiya sa kapatid ko. Pumunta ka pa talaga sa kanila. Manahimik ka nga muna at pakinggan mo ang sasabihin ko. Sigurado naman ako na sasabihin mo na nagalit sa iyong kapatid ko. Baka sa akin galit na rin sila. Ikaw talaga? Alam mo, hindi ka nag-iisip no? Bago ka pumunta sa kanila sana. Pamangkin mo nga ang kumuha ng pera. Ano? Totoo ba yan? Umaming talaga ang pamangkin ko? Sino sa kanilang kumuha? Si Jed, umamin siya mismo sa harap ng kapatid mo. Gagamitin sana daw niya ang pera pang date nila ng girlfriend. Nagawa mo pa talagang pahiyain ang pamangkin ko, ano? Hinayaan mo na lang sana. Baka mamaya ay mahiya na yung bumalik dito. Akala ko ba gusto mong malaman kung sino ang kumuha ng pera mo? Di ba nga, si Egay nga ang kumuha ng pera ko? Hindi nga si Egay. Bakit ba pinagpipilitan mo pang siyang kumuha? Alam na ng mga taga rito na siyang kumuha. Sana panindigan na lang natin. Talaga bang kaya mo yang gawin sa inosenteng tao, ha? Kesa naman ang pamangkin ko mapahiya. Ikaw naman kasi basta-basta na lang nagbibintang ng tao. Wala na tayo magagawa. Tapos naman na Ayaw mo kasi mag-isip muna bago ka magbitaw ng salita Dahil sa'yo, nawala ng trabaho yung tao at napahiya sa maraming tao. Sa kanila ng pamangkin ko, mas mukha namang magnanakaw si Egay. Panindigan na lang natin ang mga sinabi ko. Baka magkaroon pa ng depresyon ng pamangkin ko. Kasalanan mo pa yun. Sobra ka na talaga! Nawala ng trabaho yung tao dahil sa'yo. May puso ka ba talaga, ha? Hindi mo kailangan sumigaw, huy! Sisigaw ako hanggat gusto ko. Sawang-sawa na talaga ako sa ugali mo. Ayoko na. Suko na ako. Ayaw na kitang makasama sa isang bubong. Anong binabalak mo gawin? Hindi mo pa ba alam, ha? Lalayasan na kita. Bahala ka na sa bahay na ito. Luso! Sandali nga! Akala mo naman magagawa niya talaga akong iwan. Tingnan natin kung sino magiging kahiya-hiya. Kasalukuyan kami nag-uusap ng asawa ko tungkol kay Egay nang dumating si Kuya Lucio. Si Tupi ang nagbukas ng pinto at nagulat siya nang makita na may dala itong maleta. Pinapasok namin siya at saka pinaupo. Halata sa kanya ang matinding pinagdadaanan. Ay, wala akong pakialam kung matatawa kayo sa akin. Pero hindi ko na talaga kayang makisama sa asawa ko. Ibig sabihin, hihiwalayan niyo na siya? Oo, dapat nga noong ko pa ito ginawa Iniisip ko lang kasi mga anak namin noon. Ano po ba ang pinag-awayan niyo para humantong sa hiwalayan? Ay, matagal na akong nagtitiis sa ugali niya. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko kukonsintihin ang ginawa niya kay Egay. Tama po ba na hindi si Egay ang kumuha ng pera niya? Hindi nga siya, dahil yung pamangkin niyang si Jed ang kumuha. Sa harapan ko at ng nanay niya mismo inamin yon.
Ay, kawawa naman si Egay. Ay nako, walang pakialam si Agnes kung makakasakit siya ng ibang tao. Ngayon, kahit alam niya na ang totoo, gusto pa rin niyang panindigan na si Egay ang magdanakaw. Hindi man makuha ni Egay ang hustisyang nararapat sa kanya, sigurado na may iba pang paraan para maparusahan ang asawa niyo. Kung karma ang tinutukoy mo, hindi naniniwala ang asawa ko dyan. Saan po kayo tutuloy ngayon? Sa kapatid ko, inaasahan niya na ang pag-uwi ko sa kanila. Dumaan lang ako para magpaalam. Kaibigan na kasi ang turing ko sa inyo. Ayoko namang umalis na hindi nagpapaalam. Kung saan man kayo makarating, lagi kayong mag-iingat. Kayo rin ha? Ako na rin ang humihingi ng pasensya sa ginagawa ng asawa ko. Alam ko naman na alam nyo na pati kayo hindi nakakaligtas sa pangiintriga ng asawa ko. Hindi na lang namin pinapansin para walang gulo. Baka kapag mag-isa na lang ang misis nyo, makakapag-isip-isip siya at malalaman na niya ang mga maling nagawa niya. Sana nga. Para din naman sa kanya yun. Mabuti pa Tupe, ihatid mo na lang si Kuya Lucio sa sakayan para hindi na siya maglakad pa. Salamat uli sa inyo mag-asawa ha. Lalo akong nakaramdam ng inis kay Ate Agnes. Tuluyan na rin ako nawalan ng respeto sa kanya. Kinabukasan bumalik ako sa bahay ng mag-ina. Nandun na sila. Una sinabi ko ang magandang balita. Biglang sumigla naman ang mukha ng binata na kaedad lang pala ng bunso kong anak. Nagsabi to na aayusin na ang requirements niya. Hindi ko lang inaasahan ang sinabi ni Letty. Alam pala nila na si Jed ang kumuha ng pera ni Ate Agnes at sadyang pinagbibintangan lang si Egay. Kita ko sa mga mata ng babae ang matinding galit. Hindi ko tuloy maiwas ang kabahan sa pwede nitong gawin sa kapitbahay ko. Ilang gabi ko ring inisip yun pero lumipas ang araw na wala namang masamang nangyari kay Ate Agnes. Masigla pa nga itong nakikipag-usap sa ibang tao. Naisip kong baka dahil may bago na namang trabaho si Egay, hindi na naisip ni Letty na gumante. Dahil doon kahit papano napanatag ako. Noon pa ako nagtataka kung anong halaman ng mga yan sa mga paso mo. Herbal ang mga to. Ang iba pwedeng gamitin sa pagluluto at ang iba naman sa panggagamot. Marunong ka bang manggamot? Marunong lang akong maghilot na naman ako sa yumao kong lola. Marami ka palang kayang gawin ano? Kaya mo bang pabalikin ang asawa ko? Hindi ko kaya. Bakit hindi ikaw ang magpabalik sa kanya? Ayaw nga niya kahit anong pakiusap ko sa kanya. Siguro napuno na rin sa'yo. Tsaka mukha namang hindi ka nalulungkot sa pag-alis niya. May panahon ka pa kasi na makipagkwentuhan sa mga kaibigan mo. Nililibang ko lang ang sarili ko. Wala naman sigurong masama. Pasensya na wala akong maitutulong sa'yo. Sa lahat ng naging kapitbahay ko, kayo ng asawa mong pinakawalang kwentang tao. Anong sabi mo? Sabi ko wala kayong kwentang kapitbahay. Kung wala ka namang magandang sasabihin, mabuti pang umalis ka na. Paano mo ako paaalisin? Pader lang ang pagitan ng mga bahay natin. Libre lang ang maging mabuting tao. Bakit hirap na hirap kang gawin? Hoy, mabuti akong tao ha. Kaya ba pinanindigan mo na si Egay ang kumuha ng pera mo kahit pamangkin mo naman talaga ang salarin? Paano mo nalaman yan? Alam rin pala ng mag-ina ang ginawa mo. Binanggit ba sa inyo ni Lucio? Hindi na mahalaga kung paano namin nalaman. Kung ako sa'yo, puntahan mong mag-ina at humingi ka ng tawad. Bakit ko naman yung gagawin? Hindi mahalaga dito ang pride. Kailangan mo lang aminin sa kanilang pagkakamali mo. Mabait naman ang mag-ina. Oh, hindi ko gagawin yon. Mas gugustuhin ko pang lamunin ako ng lupa kaysa magpakababa sa harapan nila, no? Kapag nilamon ka ng lupa, ibig sabihin lang nun kamatayan. Noon pa, nahihiwagaan na ako sa inyo. Ano bang tinatago mo, ha? Dahil lang sa hindi ako lumalabas ng bahay, yan ang tingin mo sa akin. Kapag talaga may nalaman akong baho mo, tingnan ko lang kung may mukha ka pang maihaharap sa maraming tao. Huwag mong ibahin ang usapan. Kung ako sa'yo, bago mahuli ang lahat, puntahan mo na ang mag-ina. Tigilan mo nga ako, ha? Kahit anong mangyari, paninindigan ko ang ginawa ko.
Habang naglalakad palayo si Ate Agnes, palingon-lingon pa siya sa akin. Tinapos ko lang ang ginagawa ko at saka pumasok sa loob ng bahay. Tama naman ang sinabi niya. Meron ngang lihim ang pagkatao ko na tanging ako lang ang nakakaalam. Maliban sa magaling manggamot ang lola ko, marunong din siyang mangkulam. Sa akin niya pinamana ang kaalaman niya pero kahit kailan, hindi ko yun ginamit laban sa ibang tao. Isa rin to sa dahilan kung bakit agad kong nalaman na isang mangkukulam si Letty. Pero siya kahit kailan hindi malalaman na pareho kami. Isa rin sa dahilan kung bakit pinili ko na umiwas sa mga tao yung dumating ang sandali na dahil sa alitan, madala ko ng galit ko. Ayokong balang araw magsisi ako sa pwede kong gawin. Kung si Sylvia ang sadya mo, wala siya dito. Nagkausap na kami ng asawa mo nung isang araw. Mabuti, ikaw ang nakita ko. Ano ang kailangan mo sa akin? Di ba, ikaw ang nasakyan ng asawa ko nung umalis siya. Dapat, ikaw ang magpabalik sa kanya. Bakit naman ako? Sumakay lang naman siya sa akin at hinatid ko sa sakayan. Alam ko na magkaibigan kayo. Sigurado akong ikaw ang nagkumbinse sa kanya na iwan ako. Aba, nagkakamali ka. Hindi ko gagawin yon dahil una, wala naman akong pakialam sa away niyong mag-asawa. At hindi ko gawain yan. Anong hindi? Noon pa, pinaiiwas ko na siya sa'yo dahil alam kong hindi ka magiging mabuting kaibigan. Tignan mo ginawa mo, pinaghiwalay mo kami. Kung kailan matanda na kami pareho, tsaka niya pa ito nagawa. Dapat siguro tanungin niyo rin ang sarili niyo kung bakit kayo iniwan ng asawa mo. Hindi na kailangan dahil malinaw naman na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kapag sa loob ng isang buwan, hindi pa rin bumabalik si Lucio, guguluhin ko kayong mag-asawa. Ha? Hindi ako papayag na kayo masaya tapos ako malungkot. Kung gusto mo talaga na bumalik si Kuya Lucio, puntahan mo siya sa kapatid niya. Makiusap ka na makipagbalikan na siya. Hindi ako pupunta doon sa kapatid niya. Huwag mo sanang pairalin ang taas ng pride. Ay wala ka nang pakialam kung ma-pride man ako. Basta manggugulo ako dito sa inyo. Matagal na kami dito. Kahit kailan, wala kaming ginawa na kahit na ano sa kapwa namin. Sana naman, huwag mo subukan ng pasensya namin. O yan ang gusto ko. Ipakita ninyo ang itinatago ninyong mag-asawa, lalo na yang si Sylvia. Huwag mo sanang idamay ang asawa ko. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Pag-uwi ko ng araw na yun, ikinuwento ni Tupe ang naging sagutan nila ng kapitbahay namin. Binalaan din niya ako na baka anumang oras pumunta dito sa bahay si Ate Agnes. Noon pa kilala na namin siya kaya hindi na ako magugulat pa sa mga gagawin ng babaeng yun. Hindi naman natin siya maiiwasan dahil sabi nga niya, pader lang ang pagitan ng mga bahay natin. Alam ko kasing matagal ka nang nagtitimpi sa kanya. Kaya ko pa naman. Ayoko na patulan siya gaya ng iba. Alam mo ba, tumawag kanina si Kuya Lucio. Halata sa kanya na masaya siya kung nasaan siya ngayon. Hindi nga niya binanggit ang asawa niya. Mabuti naman kung ganun. Bumilib nga ako sa kanya dahil napagtiisan niya ang asawa niya sa napakahabang panahon. Sinabi mo pa, para siyang nakalaya sa kulungan ngayon. Kung tatawag siya ulit, huwag kang magbabangkit sa kanya tungkol sa asawa niya. Maliban na lang kung siya mismo magtatanong. Huwag natin sirain ang kung anong meron siya ngayon. Nang mga sumunod na araw, hindi namin nakikita si Ate Agnes na lumalabas ng bahay niya. Wala rin naman ako nasasagap na balita tungkol sa kanya. Nagpapasalamat na rin ako na kahit ilang araw lang naging tahimik ang buhay namin. Walang maingay at nanggugulo. Nung hapon nasa bakuran ako. Hindi na kasi mainit ng mga oras na yon dahil makulimlim ang panahon. Habang abala ako sa pagtatanggal ng mga ligaw na damo sa harap ng bahay, nakarinig ako ng mga nag-aaway na pusa. Nang hanapin ko yun, hindi lang isang pusa ang nakita ko sa tapat ng bahay ni na Ate Agnes. Napakarami nun at meron din sa taas ng bubungan. Ang nakakapagtaka sa lahat, puro itim ang kulay ng mga yon. Sinubukan ko silang bugawin pero may ilan na hindi umaalis.
Huminto ako sa ginagawa ko nang dumating ang asawa ko. Tinuro ko sa kanya ang mga pusa. Ang dami naman ng mga yan. Saan sila nanggaling? Hindi ko nga alam eh. Yung iba nabugaw ko na palayo. Nandyan kaya si Ate Agnes? Hindi ko alam, ilang araw ko na siyang hindi nakikitang lumalabas. Baka kapag kinatok natin, magalit pa sa atin. Tsaka, bakit kaya tinambayan ng mga pusang itim ang bahay niya? Hindi ko kayang sagutin yan kahit ako nga nagtataka din. Malas pa naman ang itim na pusa. Tapos ganyan pa karami? Hindi kaya ibig sabihin uulanin ng kamalasan ng kapitbahay natin? Hindi ko alam. May naiisip akong isang bagay. Ano naman? Ginagamit din kasi ang mga itim na pusa na mangkukulam sa pagsasagawa ng ritual. Ibig mo sabihin, merong kumukulam kay Ate Agnes? Wala namang nakakagulat dahil sa sobrang tabil niya. Sa dami ba naman ng mga taong nakaaway niya? Mag-isa pa naman siya sa bahay niya. Ano bang gagawin natin? Bugawin na lang natin ang mga pusa para umalis sa bahay niya. Ganun na nga ang ginawa namin. Napansin ng ibang mga kapitbahay ang ginagawa namin. Kahit sila puno ng pagtataka kung saan galing ang mga pusa. Nang mawala na ang mga yon, umuwi na rin sa kani-kanilang bahay ang mga taong tumulong sa amin. Sa palagay ko, wala dyan si Ate Agnes. Sa tagal natin dito, imposible naman na hindi niya tayo narinig. Baka nga kasama ng mga amiga niya. Pumasok na rin tayo sa bahay. Umaambon na. Naabala tuloy ako sa pagdadamo dahil sa mga pusang yun. Hindi na siguro sila babalik. Sana nga, kahit ako nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan pagkakita sa napakaraming pusa. Kahit sino naman matatakot sa kanila eh. Kinabukasan, nagulat pa kami sa sunod-sunod na katok sa pintuan namin. Si Tupia nagbukas ng pinto dahil abala ako sa kusina. Si Ate Agnes ang nasa labas at kita sa mukha nito ang galit. Nagkatinginan pa kami mag-asawa bago tumingin ulit sa kanya. Anong ginawa ninyo sa harapan ng bahay ko, ha? Huwag kayong magsisinungaling dahil may mga nakakita sa inyo. Wala naman kaming ginawa na masama. Itinaboy lang namin ang mga pusa sa bakuran nyo. Anong pusong sinasabi ninyo? Alam niyo bang sira lahat ng mga halaman ko sa tapat? Daig pang binagyo? Maniwala ka, wala kaming ginawa para masira ang mga tanim mo. Bago kami umalis, maayos pa ang mga yon. Sinungaling! Wala pa nga akong ginagawa. Gumaganti na agad kayo. Ba't hindi ka magtanong sa mga kapitbahay natin? Silang mga kasama namin sa pagtataboy ng mga pusa. Para ano pa? Sira na rin naman ang mga halaman ko. Magbabayad kayo ng mahal sa ginawa ninyo. Anong gagawin mo? O ano pa ba? Sisirain ko rin ang mga alaga mong halaman. Wag! Ang hirap patubuin ang mga yan! Sana kasi, bago ninyo sinira ang mga halaman ko, nag-isip muna kayo. Bago pa kami makalapit mag-asawa, nagawa na niyang basagin ng mga paso kung saan nakatanim ang mga halamang gamot. Para na ako natigilan sa kinatatayuan ko habang nakalagay ang kamay sa bibig ko. Si Tupi ang pumipigil sa babae pero hindi rin niya ito maawat. Inapak-apakan pa ni Ate Agnes sa mga halaman sa lupa. Masaya ka na ba sa ginawa mo, ha? Hindi pa. Kasi gusto ko rin durugin yung pagmumukha mo. Tumigil ka na nga! Nagawa mo na rin lang sirain ang mga halaman ng asawa ko. Ngayon, pwede ka nang umalis. Kayo pang may ganang magalit samantalang kayo itong nauna. Bago mo kami paratangan, sana nagtanong ka na muna sa ibang tao. Umalis ka na at wag nang babalik. Mula ngayon, wala na kaming pakialam pa sa'yo. Ganon din naman ako sa inyo. Nang makaalis si Ate Agnes, sinulyapan ko pa si Letty sa kinatatayuan nito pero wala na ito. Hinuha ko na lang ang mga pasong nabasag at mga halaman. Labis ang panlulumo ko dahil ilang buwan ko rin yun inalagaan para tumubo tapos sisirain lang. Pasensya ka na. Hindi ko na siya napigilan. Pareho naman tayong nabigla sa nangyari. Tara na sa loob. Sino kaya ang sumira sa mga halaman niya? Isang taong matindi ang galit sa kanya, pero tayo ang napagbintangan niya.
Meron pa naman akong naisalba sa mga halamang gamot ko. Sa likod na lang ng bahay ko sila nilagay. Pagkatapos ng araw na yon, mas iniwasan ko pa na magkrusan landas namin ni Ate Agnes. Hindi dahil sa natatakot ako sa kanya kundi baka hindi ako makapagpigil. May magawa ako sa kanya na alam kong pagsisisihan ko rin. Isang araw nagulat kami ng asawa ko nang biglang sumulpot sa bahay si Kuya Lucio. Bumata nga siyang tingnan pero makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Nagawa pa siyang biruin ng asawa ko. Mukhang hiyang sa inyo sa lugar ng kapatid nyo. Kailan kayo bumalik? Kanina lang. Tumawag kasi sa akin ng isa kong anak. Malala na daw ang nanay nila. Ano ang nangyari sa misis nyo? Bigla na lang siya nang hina at lumaki ang tiyan. Nadala naman siya sa ospital, pero lalo lang lumalala ang kalagayan niya kaya inuwi na lang namin sa bahay kanina. Matagal na kasi namin siyang hindi nakikita eh. Kaya hindi namin alam na may masama na palang nangyayari sa kanya. Sabi ng isa kong anak, baka mahiyang sa kanilang ina ang nerbal. Naalala ko, meron nga palang tanim si Sylvia. Pasensya na, sinira ng asawa ninyo mga halamang gamot ko. Kung meron mang natira, hindi naman yun gamot para sa sakit ng asawa nyo. Ganun ba? Hindi ko na kasi alam kung kanino palalapit. Bakit hindi nyo subukan na humanap ng albularyo? Naghahanap na rin kami. Baka nga raw merong sumasalbahe sa asawa ko dahil sa pagiging matabil niya. Kahit hindi magandang ginawa niya sa amin, hinahangad ko pa rin na gumaling siya. Kailangan ko mga dasal para gumaling ang asawa ko. Kung makikita niyo lang sana siya, walang tigil ang pag-iyak niya dahil sa sakit na iniinda. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Gagaling din ang misis ninyo. Salamat sa inyo. Uuwi na muna ako. Baka hinahanap na nila ako . Alam ko na pareho tayo ng iniisip. Ano, sasabihin ba natin sa kanila na si Leti ang kumukulam kay Ate Agnes? Sana nga mapagaling siya ng albularyo. Hindi ko rin gusto na sa atin manggaling na si Leti ang may kagagawan sa pagkakasakit ng kapitbahay natin. Siya kasi sinira ang mga halamang gamot ko. Sana, kahit papano makakatulong sa kanya na maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Pakiramdam ko, kahit hindi tayong may gawa, dahil pinagtatakpan natin si Leti, tayo pa rin ang salarin. Pupuntahan ko si Leti ngayon. Sasamahan na kita. Nang lumabas kami ng bahay ni Tope, narinig pa namin ang malakas na sigaw ni Ate Agnes kasabay ng paghagulgol. Alam kong walang kapantay ang sakit na nararamdaman niya. Kahit may sama ako ng loob, mas nangibabaw pa rin sa akin ang awa ko sa kanya. Sana lang makinig sa amin si Leti na bawiin na ang pagpapahirap nito sa babae. Bago sumakay sa tricycle, sumulyap pa ako sa bahay ng kapitbahay namin. Nakita ko pa ang mga aninong itim na parang nagsasayaw. Alam kong kasama yun sa ritual na sinagawa ni Leti. Bakit gayon ka lang? Nagtanong pa kasi ako sa iba nating kapitbahay. Ibig sabihin, wala ka na, Sylvia? Kasama raw sa sinira mo. Hindi na nagawang isalba. Ano bang nagawa ko? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Bago ka dapat gumawa ng isang bagay, dapat mo munang pag-isipan. Tingnan mo tuloy yung naging resulta. Hindi ko na kaya ang sakit ng tiyan ko. Parang ano bang sandali, sasabog na to. Kung ano-ano na rin ang nakikita ko sa paligid Hindi naman nakikita ng mga anak natin. Ano ba nakikita mo? Mga itim na anino. Inuusig na nila ako sa mga ginawa ko noon. Wala rin ako nakikita. Pero naniniwala ako sa iyo. Nararamdaman ko din na nasa paligid sila dahil mula nang dumating tayo, napakabigat ng aura ng bahay. Mamamatay na kaya ako, Lucio? Nagpapahanap na ako ng magaling na albularyo.
Kapag wala tayong nahanap, uuwi tayo sa probinsya. Salamat ha. Akala ko matitiis pa na akong hindi balikan. Alam mo naman na hindi kita matitiis. Yang ugali mo lang kasi ang inaayawan ko. Sana naman magbago ka na. Magbabago na ako. Pangako. Basta gumaling lang ako. Hindi na ako babalik sa dati. Hihingi din ako ng tawad sa mga taong nagawan ko ng masama. Huwag kang susuko. Isipin mo ako at ang mga anak natin. Kailangan ka pa namin. Nang marating namin ang bahay ng mag-ina, lumabas naman si Letty. Mabagsik ang anyo niya kumpara nung huli kaming nagkita. Punong-puno rin ng galit ang mga mata niya. Sinubukan ko pa rin makiusap sa kanya. Nung una nagmamatigas siya. Pero nung banggitin ko si Egay, biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Alam ko bilang ina kahinaan namin ng mga anak. Bago matapos ang pag-uusap namin, nangako siya na babawiin ng sumpang ibinigay kay Ate Agnes bago sumikat ang araw bukas. Patawarin niyo ko. Nadala kasi ko ng galit ko eh. Lalong nadagdagan yun nung makita ko ang ginagawa niya sa inyo. Mahaba lang ang pasensya namin kaya hindi namin siya pinapatulan. Dapat ganun din ang gawin mo. Salamat sa tulong niyo sa amin, lalo na sa anak ko. Lalayo na kami sa lugar na to. Dun sa walang nakakakilala sa amin. Hangad kong kaligayahan ninyong mag-ina saan man kayo mapunta. Pagkatapos ng pag-uusap namin, umuwi na rin kami ng asawa ko. Habang naglalakad, ipinagdasal ko na sana kung saan man tumira ang mag-ina, makahanap sila ng mabubuting kapitbahay. Marami na silang hirap na tiniis. Hindi naman siguro kalabisan na hilingin ng bagay na yon. Sino ang mag-aakala na ang tahimik at mailap na katulad mo? Marami nang natulungan. Hindi ko rin matiis na hindi tumulong, lalo sa mag-inang Letty at Egay. Gusto lang naman nilang mamuhay ng normal at masaya gaya ng iba. Naniniwala ako na wala nang mang-aapi sa kanila. Sa anak na lang natin tayo magtanong para makabalita pa rin tayo kay Egay. Pwede rin naman. Bilisan na nga natin ang paglalakad. Tayo na lang ang tao dito sa labas eh. Kinabukasan maagang bumisita sa amin ng mag-asawa. Wala na ang bakas na pinagdaanan ni Ate Agnes. Maaliwalas na rin ang anyo nito at totoong ngiti ang nakaguhit sa labi. Humingi siya sa amin ng tawad at hindi naman namin pinagkait ang pagpapatawad sa kanya. Niyakap pa niya ako bago sila umalis ng mag-asawa. Mas lalong gumaan ang pakiramdam ko dahil wala nang galit o hinanakit dito sa puso ko. Walang perpektong tao. Lahat nagkakamali at nabibigyan ng pagkakataong magbago. Ang pagpapatawad tulay patungo sa kapayapaan ng kalooban. Ito ang napatunayan ko sa karanasang ito. Sa kasalukuyan dito pa rin kami nakatirang mag-asawa. Maayos na ang samahan namin ng kapitbahay ko. Malaking aral din sa kanya ang nangyari at nakita naman namin ng malaking pagbabago sa kanya. Hindi man kami naging malapit ni Ate Agnes, lagi naman kami nagbabatian. Ang balita naman namin kay Egay at sa nanay niya, maayos na namumuhay sa lugar na malapit sa pinapasukan trabaho ng binata. Minsan tayo rin ang magiging tulay para magbago ang buhay ng isang tao. Isang halimbawa na si Egay. Hanggang dito na lang ang aking sulat, Miss Gwen. Sana nagbigay ito ng aral at kapulutan na rin ng inspirasyon ng mga nakikinig sa araw na ito. Mabuhay po ang inyong channel. Wakas.